now that this is made public, although wala namang official confirmation pa, yung basic concern, di ba? Baka na-alert na siya. Hindi, na-alert na siya definitely. Baka mas mahirap i-implement ito kung sakaling lumabas na nga. Yun ang downside. Kumbaga, baka tumakas, yun yung sinasabi. Pero, ako, kahit paano naniniwala ako dun sa the good in people. Si Bato de la Rosa, never kong naringgan na hindi ko haharapin yan. Never kong naringgan na hindi ako pahuhuli ng buhay. Si Duterte yon. Sinabi niya yun dati, dito ako sa Davao at hindi ako pahuli ng buhay. Magkamatayan na tayo, ganyan. Si Bato, laging haharapin ko yan. Or alam ko yan and I am prepared to do whatever. Kaya kung yun ang pangahawakan, inaasahan ko na non-violent, very peaceful ng turnover or arrest and turnover kay Bato de la Rosa. Sabi din ng abogado niya medyo if it's consistent with the law, ganyan. So tingnan natin, otherwise, okay, hindi pala siya ganung klaseng tao or sumusunod dun sa sinasabi niya or sa salita niya. Ang bait mo pala, Attorney Chrissy, no? Kasi I beg to differ. Parang ayokong panghawakan yung kanya sinasabi dahil ibang usapan na yan pag nandyan na talaga yung arrest warrant, 'di ba? Ibang usapan naman kung wala pa, nandun pa lang yung threat, pwede maglabas ng bravado, 'di ba? Pero hindi ganoon kataas expectation ko sa kanya. Kasi ang kapag nandyan na 'di ba? Pag talagang kinabahan na, nandyan na Tsaka ang pinanghahawakan ko naman dito, yung, di ba talagang sinikap nila nag-effort sila na sabihin na illegal yung pagkaka-aresto dito kay Rodrigo Duterte. Hindi ba? Pagkatapos nun, and they were seeking a legal cloak or cover to avoid subsequent implementation of an ICC arrest warrant. Hindi ba? Yun ang lumalabas sa strategy nila before That ang isang magbe-benefit to sakasakali ay si Bato de la Rosa. Yun. Ano tingin mo na? Well, true. Ang una actually nilang walang kapangyarihan yung ICC. Binabalik pa rin nila yan. Walang kapangyarihan yung ICC. It was a kidnapping. Ito yung mga nangyaring mali. At yung term pa nga na extraordinary rendition. Pumasok sa eksena. Yung ganong naratibo, kumagat. Kaya maski hanggang ngayon, kahit na klarong may jurisdiction yung ICC at pwede siyang umakto as if miyembro pa rin tayo only in regard to the war on drugs case. Ganun yung desisyon dun sa jurisdiction challenge ni Duterte. Kaya sana mabasag yan unti-unti kasi sa totoo ang hirap harapin isa-isa lalo na kung naka-echo chamber. 'Di ba? Parang kalakhan, parang sila pala yung magkakausap, ito pala yung paniniwala nila. Ngayon na ma-merge na ulit at napupunta sa more general or more public na mga discourses sa mga websites, sa mga posts, etc. Yung yung argument nila, parang sirang plaka. Kasi teka, tapos na yan. Uulit-ulitin lang nila yung mga argumento nila at mababasag yan. Of course, meron pang ilang issue tungkol dun sa implementation proper. Lagi nga na sinasabi, hindi nila hinarap sa korte. Tapos ngayon, pumapasok yung, this should be an extradition process. Pwedeng maglahok-lahok yung mga discussion, pero sana, after this, magpirmi na ulit tayo. Kung nauna na yung unang question, was there jurisdiction or does the ICC have power? Dapat sarado na yan. Nasabi na yan sa korte. Kaya, kung ang susunod na i-hurdle natin, ano ba tayong tamang proseso sa pag-aresto? Mas pwedeng tayo mag-focus dapat. Yeah, maganda na banggit mo, Attorney Chris, yung ano ba yung tamang proseso sa pagpapa-aresto? Okay. This time, dapat ba yung ICC warrant kung sakali nandiyan na, dapat pa idaan ito sa local court sa Pilipinas para yun naman yung mag-issue ng arrest warrant dito kay Bato de la Rosa? Ako technically hindi. Kasi malinaw sa Rome Statute na hindi pwedeng questionin ang authority ng ICC sa isang local court or yung issuance ng warrant of arrest sa isang local court. When it comes to jurisdictional issues, sa ICC ka magreklamo. Ang tanging itatanong lang sa local court. So may proseso kasi na sa Article 59 ng Rome Statute. Pagkatapos kang hulihin ng ayon sa batas ng Pilipinas. So proseso yan sa rules of court natin.
ihaharap ka sa competent judicial authority. Tatanungin, anong pangalan mo? Okay ka lang ba? Nasunod ba yung mga, or wala bang nalabag na karapatan mo? Tapos, baka gusto mong mag-apply for interim release. Yun lang. Very limited yung kumbaga, issues to be discussed in the local court. Kaya mabilis lang yan. In fact, kung ma-imagine natin, parang yan yung unang hearing ni Duterte. Diba, tinanong ka, anong identity mo? Okay ka lang ba? At if you can apply for interim release if you want. Parang ganon. Kaya ang itsura sa ICC, dapat magkakaroon ka ng chance sa local court. Pero kung hindi ka mabigyan ng chance, kasi of any reason, for example, ito nga yung sinasabi ng Pilipinas, kasi hindi kami member state who is compelled to present him before the local court, mauulit or may superfluous na process, ihaharap ka rin sa ICC mismo at bibigyan ka ng same na opportunity. Hindi ito katulad nung nababanggit na parang sa extradition process. Kasi sa extradition process, it is as if the warrant is alien, na parang walang visa yan dito, hindi yan dapat kilalanin. Kaya kukuha ka pa ng local or Philippine warrant or Philippine authority. Hindi. Yung ICC warrant, kinikilala yan at may authority sa Pilipinas dapat. Oo. Okay, ba sila na mekanismo, no, basically. Okay, dito sa ito lang, hypothetical scenario. Paano kung si Bato de la Rosa, hindi na pinahirap yung buhay ng kahit sino. Siya na talaga yung nag-surrender ng sarili niya diyan sa ICC. Pwede bang i-consider, simple gawin ko na lang very parang street language, no? Pwede ba niyang gamitin parang pogi points yan sa ICC? Oh, sumuko po ako sa inyo. Now I would like to apply for interim release. Ibig sabihin, kung sakaling kailanganin niyo ako, kapag kinailangan ako sa trial, talagang pupunta ako. Hindi ako risk na hindi ako sisipot. Pwede ba 'yan? Ako, tingin ko pwede niyang i-cite 'yon. Pero sa interim release kasi iba yung grounds. Hindi kasama yung kumbaga voluntary surrender. Yung voluntary surrender, parang mitigating siya dun sa panghuli, sa dulo, kung ano yung parusa laban sa'yo. Kasi, umarap ka. Pero, pwede niyang sabihin yun kasi ang unang risk factor ay that this person, if this person does not appear to be, kumbaga, baka hindi sumipot sa hearing o baka hindi mupot sa trial, later on, one risk factor. Second risk factor, kung pakikialaman yung proceedings. And then third, kung gagawa ng dagdag krimen. Yung first risk factor, pwede niyang sabihin na, tingnan nyo, sisipot naman ako. Yung idadagdag ko pa nga, ako pa nagsasuggest, idadagdag ko, sasabihin niya, kaya siya aalis, kasi, kumpara kay Duterte, siya kasi nakapag-oath. Pwede niyang sabihin na, kasi mag-ano ko, kaya ako mag-interim release, kasi I will function or I will conduct some work as a senator. Unfortunately, eto lang, palagi ko hindi siya papayagang bumalik ng Pilipinas. Katulad ni Duterte. Kasi similarly, yung influence nila, yung kapangyarihan nila ay magiging panggulo sa Pilipinas. Kaya, kung if ever man, payagan siya, online na lang. Kaya yun yung risk ni Bato, tingin ko. Okay sanang mag-voluntary surrender, pero walang kasiguraduhan na makakauwi ako or pauuwiin ako. Nung noon pa, nung kay Duterte, sigurado akong wala pang warrant dun si Bato Kung dun siya pumunta, kumbaga, yon pwede pang kilalanin kumbaga, it will really be taken in his favor. Pero because he waited until this point, na talagang may warrant na or posibleng may warrant, mahihirapan siya. Kaya hindi niya tinik yung dapat sumabay na siya kay Duterte, sumabay siya sa jurisdiction challenge. Problema lang, ang lalabas, sabay din silang magta-trial. Okay. Bago ako mag-move on dun sa next questions ko, next set of questions. Ito lang, may mga nangangantyaw dito Kasi di ba before, nagbitaw ng salita ito si Robin Padilla, Senator Robin Hood Padilla. Sorry, sir. Honorable Robin Hood Padilla. Willing siyang sumama
O samahan itong si Bato de la Rosa o si Duterte ba, if I'm not mistaken. Sa piitan dyan, sa ICC. Okay, paano ba yan? Wish granted ba yan? Si Robin Hood, pwede sigurong umamin to some role in the war on drugs. Hindi ko alam kung anong ginawa niya, no? Pero he could cooperate with the investigation. Pwede siya mag-volunteer doon at sabihin ko anong sinasabi niya. At kung ako nga sa kanya, kung tingin niya merong tinatawag na exculpatory evidence, pwede siyang pumunta doon. Unfortunately, hindi grandstanding ang hinahanap doon. Baka mamaya yung tinatawag na ebidensya niya ay sapagkat mahal ko siya at siya ay napakabuting pang... Hindi ganong klase na... Kahit sunugin mo ko, di ba? Yung amoy ng usok. Diba? Kailangan, kumbaga hindi drama ang kailangan doon. Kailangan talaga ebidensya. Kung magbibigay siya ng ebidensya at kung sakaling may kasalanan siya, sabit siya, pwede siyang makulong. Pero unfortunately, parang maski as a friend, hindi siya makabisita. Yung problem kasi sa kanya, ang tingin ko ang ICC ingat na ingat doon sa hindi makakatakas yung tao na ipinakulong. Kasi may basihan para ikulong yan. Yung galawan ni Robin Padilla, pang eskapo Parang siya yung, kumbaga, mag-i-instigate, siya yung mananawagan. Kaya, palagay ko, kailangan niyang timplahin kung anong gusto ba talaga niya. Pero sa ngayon, yung sinasabi niyang gusto ko, dyan ako, sa pagitan niya at ni Bongo, kay Bongo pa ako tataya na kapag nag-volunteer, maiiwan sa loob. Mas Bongo yun kaysa sa Robin. So si Robin, ano lang yan, hanash lang yan. Lang yan. Or bravado. Oo, kasi wala akong nakikitang ginawa niya nung panahon na yon or paraan para masabit siya. Si Bongo ang posible pang masabi. Siguro kung merong ginawa si Robin Hood Padilla, yung sumipsip ng sobra. Pero hindi naman siguro kasalanan yan sa ICC, no, sa Rome Statute, yung wagas na pagsipsip sa Pangulo noon. Hindi naman po kasalanan yan, Senator Robin Hood. Although yung incitement sa ilang kaso, yung incitement kasi parang nagbubuyo dun sa mga tao, sige, patayin nyo na yan, gano'n. May ilang kaso sa international tribunals na ganun yung basihan ng liability. Well, of course, it's different levels, pero doon kasi yung nagbubuyo, nasa posisyon. Saka kumbaga, parang susundin. Ewan ko kung, of course, it's positive and negative kay Robby na kapag nabuyo ba siya, may susunod ba sa kanya? May enough clout ba siya na sundin ng mga diehard supporters? So, yun yung tanong.